Kita nyo na siguro yung controversial ngayon about sa Bohol, ano? Yung bang Chocolate Hills. Parang ganito lang yung lugar na yon eh. Sa kabilang, actually kabilang barangay lang yon. Ayan na, may Chocolate Hills dyan. Tapos, dito, ayan, Chocolate Hills din yan. At saka doon sa ano, at saka, ayan, sa gawin doon may, ayan, may Chocolate Hills din dyan. So, tatlong Chocolate Hills to. Nasa gitna, itong lugar na to. So, ganun yun. Ewan ko kung ilang hektarya yun. Pero ito, halos 3 hektarya to. Ngayon, nasa loob yun. So, ang dinevelop niya yung ganito niya. Nilagyan niya ng swimming pool, slides, tsaka parang mayroong ano doon eh, tawag dito, konting mga tree house, tapos merong mga hagdanan yung or tulay yung mga tree house na pwede kang tumawid sa bawat house. Anyway, yun, parang ganito din yun. Private yun, titulado. Parang ito, ano to, may titulo to. So, ito pag dinevelop, magiging controversial din. So, ano lang ang gagawin? Agriculture lang. Ang problema, yung gawin dito sa lugar na to ng Sagbayan, hindi maganda yung ano dito para sa agriculture. Mayroong parts na malalim ang lupa, pero sa kamukha nito ay bedrock. So, imposibleng taniman ng ano dito. Hindi maganda yung mga tubo. Tingnan nyo yung mga tubo ng saging. Hindi maganda. Ano kasi, kumbaga sa Bisaya, kung tawagin ay panas. Hindi, ang lalim ng lupa, karamihan ano, bedrock. Isang dangkal lang. So, ang gagawin mo ay ano, hahambukan mo, yung tawag nila sa Bisaya. Yung bang tatambakan mo yung, kasi hindi mo mapalalaliman eh. Pagka pinalaliman mo, di para kang nagpaso na walang butas. Ganon. Kasi bedrock nga. Ayan na, tatatambakan mo ng ganyan para mataniman mo. Hindi maganda yung mga tubo. Sa mga gilid ng Chocolate Hills, ano, ayun, malalalim doon ng lupa. Doon magaganda ang tubo. Sa paligid nung ano, nung paanan ng Chocolate Hills. Kaya siguro malalim kasi syempre pag umuulan or ano, bumababa yung mga lupa. So doon lumalalim. Pero yung bandang gitna, eto lumalim na lang to eh dahil nga katatambak. Dahil nga tinataniman. Pero ganitong hitsura niya oh. Yan nga ano, yung bang yan nga sa Bisaya kung tawagin ay panas. Panas mabato. Hindi sana ko yung nadudurog hindi bedrock as in pag hinukay mo ano yung bang isang buo, hindi siya durog, kulay ano semento, yung bang grayish ayun ngang dito hinukayan to para sana gawing fish pan, kaya lang 2 dangkal lang nahukay, backhoe pa yun ha, hindi kinaya. Ayan ha, ang laki lang yan is ano 3x6 meters, hindi kinaya dahil nga ano nga bedrock. Ayan, bedrock, hindi uubra. Ayan, bedrock yan, hinukay na yan, pero hindi man lang umabot ng tuhod yung lalim. Ayan na, natira ano, water lilies na lang. May mabuhay man dito,
ay may parte na may parte na malalim. Tapos natsambahan mo yung parteng malalim, ayun, maganda yung Eto nga, to yung bang tinambakan, yung bang, ayan, yung may kanal. Tapos magkabilang kanal itinambak. Kaya lumalim-lalim. Pero hindi pa rin maganda yung tubo. Maganda yung tubo nito ng naalagaan ng abono, commercial. Hindi naman makaka-sustain kung palagi kang nagko-commercial dahil magastos yun eh. Yan banda dyan, makapal yung lupa dyan. Hindi, makapal tuloy. Tawag dito, pwede rin gamitin, malalim. Yan, sa paanan na yan ng Chocolate Hills eh. Kumbaga, dyan, banda dyan, malalim. Okay yung area na yan. Kasi maganda tubo dyan ng mga itinanim. Pero sa gawin dito, ganito ang lupa. Yan ganyan. Pwede mong balatan eh. Ganyan ang lupa dyan. Ganito. Yan. Pag hinukay mo pa yan, isang buo yan. Yung bakho nga ay sumuko. Hindi kinaya. So yan Chocolate Hills. Ito yung pinakamataas dito sa Sagbayan. Yung nandoon mabababa lang yon, pero included pa din yon. Hindi lahat ng nakaumbok na ganyan na bundok ay kasali doon sa tinatawag na Chocolate Hills. May bilang sila, parang 1,776 ang bilang yan. So kasama yung sa Carmen, Sagbayan, Batuan, ewan ko kung saan pa yung iba. Basta ganito yung controversial ngayon. So private din yon, may titulo. Yun nga, at kung may ganito kang area na nasa palibot ng tinatawag na Chocolate Hills, na paano mo siya pakikinabangan at para mabuhay ka. Hindi mo naman pwedeng taniman ng magandang crops dahil nga ang lupa ay bedrock. So ang maganda lang doon, kung mahilig sa agriculture yung nagmamay-ari, yung matibay sa sa ganong klase. Halimbawa yung dragon fruit o kaya hayupan. Paano kung hindi ka mahilig sa agriculture? Di syempre may pera ka naman. Ganun nga ang gagawin mo. Resort. Di ba? Pero kung nasa gitna ka ng ganito at para maipatayo mo yon, kukumpletuhin mo yung tinatawag na ECC o ano pang kailangan ng kinaukulang permits para makapagpatayo ka ng ganon. Kasi hindi mo naman may papatayo isang bagay na yon sa lugar mo kung hindi ka kompleto, di ba? So yun.